Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Noong December 1832, binigay ang revelation na nahanap ngayon sa Section 88 ng Doctrine and Covenants. At sa section na yan, sinabihan ang mga saints sa Kirtland, Ohio na kailangan gumawa sila ng templo doon sa Kirtland. Sa June 1833, so mga 5 months later, mga 6 months later, ganyan, 5 or 6 months later, wala pa silang ginawa. Wala silang ginawa na kahit ano para sa paggawa ng templo. Kaya dahil dyan, may binigay ang Diyos na isang revelation kay Joseph Smith ulit sa June 1st, 1833, tungkol doon. At pinagalitan niya ang mga saints. Dahil wala naman silang dahilan kung bakit nila hindi ginawa. Basta hindi lang sila sumusunod, hindi nila inisip na masyadong mahalaga. Kaya marami tayong matutunan sa paraan or yung kung paano ginawa ni Jesu Cristo ito, yung pinagsabihan niya sila na mali ang mga ginawa nila. Kaya basahin natin ang mga ginawa niya at pag-usapan natin kung paano natin gamitin sa buhay natin. So una, kung kailangan pagalitan natin ng isang tao dahil sa ginawa niya na hindi tama, kailangan malaman ng tao na yan na may pagmamahal tayo sa kanya. Sana malaman niya bago pa tayo mag-umpisa na halimbawa dahil sa mga ginawa natin sa kanya noon pa or yung mga sinabi natin sa kanya noon pa. Pero kailangan talaga sabihan ang tao na yan na mahal natin siya. Kaya basahin natin ang ginawa ng Diyos dito. Sa section 95 ng Doctrine and Covenants, verse 1. Totohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo na aking minamahal, at ang aking minamahal ay akin din pinarurusahan upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Sapagkat kasama sa pagpaparusa ay aking inihahanda ang isang paraan para sa kanilang ikaliligtas sa lahat ng bagay mula sa tukso, at minamahal ko kayo. Kaya sinabi niya talaga sa mga saints na mahal niya sila kahit sinasabi niya na may parusahan talaga na darating, talagang sabi niya na mahal niya pa rin sila. Kaya kailangan malaman talaga ng mga tao na mahal natin sila bago pa natin sila parusahan or pagalitan. Pangalawa, kailangan malaman din ng mga tao na pinapagalitan natin na talagang meron silang ginawa na mali. Hindi natin dapat na sabihin, ay baka mali naman ang ginawa mo or mga ganyan. Dapat direkta talaga. Dapat alam ng talaga nila na mali ang ginawa nila. Basahin natin ang sinabi ng Diyos dito sa verse 2. Anupat, kayo ay talagang kinakailangang parusahan at pagsabihan sa aking harapan. So sinabi niya talaga sa kanila, kailangan talaga ito para sa inyo. Pangatlo, kailangan sabihin natin kung bakit pinapagalitan natin sila or kung bakit pinaparusahan natin sila. Basahin natin ang sinabi ng Diyos dito sa verse 3. Sapagkat kayo ay nakakasala sa akin ng isang napakabigat na kasalanan, dahil hindi ninyo isinasaalang-alang ang dakilang kautusan sa lahat ng bagay na aking ibinibigay sa inyo hinggil sa pagtatayo ng aking bahay. Kaya sinabi niya talaga na ang dahilan kung bakit parusahan kayo ay dahil hindi niyo ginawa itong pagtatayo ng templo, ng bahay ng Diyos. Hindi naman nila inumpisahan. Sigurado, kung hindi pa tapos, pero inumpisahan na nila, hindi nagalit ang Diyos. Dahil, syempre, mga 5 or 6 months lang yan, hindi naman matatapos ang templo sa ganyan na panahon, lalo noon. Pero kung inumpisahan nila, hindi siya magalit. So, para sa atin, kailangan din natin sabihin sa kanila kung bakit pinapagalitan sila. Kahit anong dahilan, kailangan malaman nila. Hindi natin dapat na sabihin lang na parusahan ka, hindi may mali kang ginawa, tapos hindi natin sabihin ang mali na ginawa nila. Hindi naman yan fair sa kanila.
Kailangan malaman talaga nila. Sige, so ang pang-apat, dapat ipaliwanag natin sa kanila kung bakit mahalaga itong bagay. Halimbawa, kung bakit mahalaga ang kautusan na binigay natin sa una, or ganoon din, kung bakit mahalaga na gawin nila ang mga bagay na ito, or kung bakit mahalaga na parusahan sila na may consequences naman sa hindi nila ito ginawa, or may ginawa sila na hindi nila dapat gawin. Basahin natin ang sinabi ng Diyos dito sa verse 8. Marami naman siyang sinabi dito sa iba't ibang verses, pero yung verse 8 lang muna yung babasahin natin. Oo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ay nagbigay sa inyo ng isang kautusan na nararapat kayong magtayo ng isang bahay na aking nilalayong magkaloob sa mga yoong aking pinili ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. Kaya ito, mahalaga talaga ang templo dahil binibigyan tayo ng kapangyarihan sa buhay natin mula sa kaitaasan. Kaya yung endowment na natatanggap natin sa templo, kapangyarihan talaga yan. Hindi lang yan ordinance, na kahit ordinance din siya, pero kapangyarihan din para sa buhay natin. Kaya ganoon din sa buhay natin, pag pinapagalitan natin ng isang tao, kailangan malaman nila kung bakit mahalaga ito. Sana sabihin din natin pagbigay mismo ng kautusan, pero kung minsan wala naman tayong panahon na magsabi ng ganyan, o kung minsan iniisip natin na alam na nila dahil dapat alam nila. Pero basta pag pinapagalitan natin sila, kailangan maintindihan nila kung bakit mahalaga ito. Sige, so panglima at itong huling hakbang, kailangan ipaliwanag natin kung anong kailangan gawin para ayusin ang problema. Hindi lang natin pinapagalitan ng mga tao para magalit sila or para malulungkot sila, mga ganyan. Hindi naman yan talaga ang dahilan kung bakit pinaparusahan ng tao. Hindi yan ang dahilan ng Diyos, hindi yan dapat maging dahilan natin. Dapat palagi, pag pinaparusahan natin ng isang tao or pinapagalitan natin siya, dapat may bagay na pwedeng gawin para ayusin o para matuto, or may dahilan talaga kung bakit natin ginagawa ito sa ibang tao. Na magandang dahilan, hindi yung masamang dahilan. So basahin natin ang dahilan ng Diyos dito, or yung sinabi ng Diyos kung anong pwedeng gawin para ayusin ito. Sa section 95 verses 13 hanggang 14. Ngayon, narito ang karunungan at ang kaisipan ng Panginoon. Ang bahay ay itayo hindi alinsunod sa pamamaraan ng sangkatauhan, dahil hindi ko iniuutos sa inyo na kayo ay mamumuhay alinsunod sa pamamaraan ng sanlibutan. Sa makatwid, itayo ito alinsunod sa pamamaraang aking ipakikita sa tatlo sa inyo na inyong itatalaga at i-ordain sa kapangyarihan ito. So dito, sinabihan lang sila na sige, gawin na ninyo. Itayo na ninyo ang bahay. Magbigay ang Diyos sa mga ibang verses pagkatapos nito. Nagbigay ang Diyos ng mga ibang instructions na kailangan sundin nila para sa pagpatayo ng templo, ganyan. Pero basta, sa panahon na ito, ang kailangan lang gawin ay gawin na nila ang sinabi sa kanila noon. Wala naman ibang parusa, mga ganyan, basta gawin na nila ang sinabi ng Diyos na dapat nilang gawin mga 6 months before. Kaya kuminsan ganun din sa atin. Hindi naman palagi kailangan may parusa na mabigat or mga ganyan. Kuminsan kailangan lang na sabihan ng tao na baka nalimutan nila, baka tinatamad sila, pero kung sabihan sila at ipaliwanag kung bakit mahalaga ito, yan, gagawin naman nila. Kaya kung sapat na yan, sige, tama na yan. Pero kung minsan, meron din na mga bagay na nangyari, halimbawa kung may bagay na dapat gawin nila na hindi nila ginawa, tapos mga 6 months later, hindi pa rin nila ginawa, baka iba na yung nangyayari, baka iba na yung sitwasyon. Kaya baka kailangan may babaguhin sa gagawin nila.
baka kailangan ibigay sa iba kung hindi natin iniisip na gagawin nila. O kung may ginawa ang tao na hindi niya dapat ginawa, baka may nangyari dahil sa ginawa niya, kaya baka kailangan may babaguhin or may gagawin na ibang bagay para ayusin yan. Yung pagsisisi halimbawa kung nakasala. Pero kahit anong kailangan gawin, kailangan sabihan natin talaga sila ng direkta kung ano talaga ang kailangan gawin para ayusin ang problema. Kuminsan, ibig sabihin na tayo ay tutulong sa kanila or may ibang tao na tutulong sa kanila. Kuminsan, kailangan nilang gawin sa sarili nila. Depende lang sa sitwasyon at sana sundin natin ang promptings ng Espiritu Santo sa mga sitwasyon na yan. So, yan din yung tungkol sa journal prompts natin. Kailan ako huling pinagalitan ng Panginoon o ng ibang tao? Paano ako tumugon? Ano ang pwede kong gawin sa susunod na pagalitan ako na makakatulong sa akin na maging mas mabuting tao? Kaya ang pinag-usapan natin ay kung pinapagalitan natin ng ibang tao, pero madalas tayo naman ang pinapagalitan. Dahil siyempre, meron naman tayong mga kasalanan. Nakakamali naman tayo sa buhay natin. Kaya kailangan tanggapin din natin ang mga parusan para sa atin na maging mapagpakumbaba tayo. Kailangan gawin natin ang tama. Isipin natin kung anong pwedeng baguhin natin para maging mas maganda sa susunod. Sige. So, pagkatapos ng revelation na ito, buti na lang ang mga saints nakinig sila. Sa susunod mismo na araw, nagumpisa na sila sa foundation mismo ng templo. At least yung pagdig ng foundation. Tapos mga 4 days later yata, yan yung official na pagumpisa ng pagtatayo ng templo. Tapos pagkatapos niyan, mga 2 years at 9 months pagkatapos niyan, natapos na yung templo. Sa buong panahon na yan, marami silang ginawang sakripisyo talaga para sa templo. Pag-usapan naman natin ito sa mga ibang lesson. Pero isipin talaga natin na yung sakripisyo na ginawa nila, iba naman yan kaysa sa ginagawa nating sakripisyo ngayon, pero may parang kaparehas din dahil kailangan magsakripisyo din tayo para maging worthy tayo sa temple recommend, para makapunta tayo sa templo. Kung minsan malayo ang templo sa bahay natin, kung minsan kulang tayo sa pera para makapunta tayo sa templo, kung minsan sobrang busy tayo sa mga iba't ibang bagay. Kaya kailangan naman magsakripisyo tayo kagaya ng kailangan magsakripisyo ang mga saints noon para tumayo ng templo. So, yan ang invitation din natin ngayon. Gawin ang anumang sakripisyong kailangan para maging karapat-dapat sa temple recommend at regular na pumunta sa templo. Kaya sana gawin natin yan. Mahalaga talaga ang templo. Hindi ko alam kung napansin ninyo, pero si President Nelson, bawat talk na binibigay niya, binabangit niya talaga ang templo. Sinasabi niya talaga na kahit anong topic niya, pinabalik niya talaga sa templo. Sinasabi niya na mahahanap natin ang mga kailangan natin sa templo. Kakabalik tayo sa ating masalangit dahil sa templo. Makakalapit tayo sa Kanya dahil sa templo. Lahat-lahat talaga ay sa templo. Kaya mahalaga talaga itong templo para sa atin. Sige, so yung sa mga section na ito, sa lesson na ito, sa section 97, sinabi naman kung ano ang Zion. Dahil syempre, iniisip natin, pag Zion, kuminsan iniisip natin, ay, yung Zion, yan yung Missouri, yung Jackson County, Missouri. O siguro, iniisip natin, yan yung City of Enoch, noon sa Old Testament, or yung Pearl of Great Price, ganyan. Kuminsan iniisip natin yung Zion na isang lugar talaga, at kuminsan, lugar naman siya. Pero, sa Doctrine and Covenants, section 97, verse 21, meron ibang definition. Basahin natin yan. Sa makatwid, katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon. Ang Zion ay magsaya sapagkat ito ang Zion, ang may dalisay na puso.
Kaya nga ang Zion ay magsaya samantalang magdadalamhati ang lahat ng masama. Kaya kailangan may dalisay na puso tayo para makasama tayo sa Zion. Kahit saan tayo, kahit anong bansa, kahit anong lugar tayo sa mundo, basta dalisay ang puso natin, kasama na tayo doon sa Zion. Kaya dapat sikapin natin gawin Zion ang tahanan natin, ang bayan natin, ang bansa natin. Gawin natin ang kaya natin para maging Zion kahit saan tayo. Siyempre, hindi natin mapurisahan ng tao na maging dalisay ang puso nila. Kaya kailangan mag-umpisa tayo sa sarili natin. Gawin natin ang mga kailangan natin gawin para maging dalisay ang puso natin. Yung mga bagay na yan, ang mga simpleng bagay, yung araw-araw na panalangin, ang pag-aaral sa mga banal na kasulatan, ang pagsimba linggo-linggo, ang pagpunta sa templo, ang pagbabahagi ng ebanghelyo, ang pagtutulong sa ibang tao, mga ganyan, yung mga simple lang na mga bagay, pero tumutulong yan sa atin na maging dalisay ang puso natin. Tumutulong yan para tayo ay maging dalisay, at ganoon din, pag nakikita ng mga tao ang ginagawa natin, tumutulong din yan sa kanila dahil sa halimbawa natin. So alam ko na talaga mahalaga ito. Kailangan natin sikapin gawin Zion ang tahanan natin na kahit saan tayo. Kailangan maging malaking bahagi ng buhay natin ng templo dahil tutulong yan sa atin na maging dalisay ang puso natin para magkaroon tayo ng Zion sa atin. At sana sundin natin palagi ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kung hindi natin ginagawa yan, magsisi tayo at subukan natin ulit. Itong iniwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sige, so sa susunod na lesson, ang pag-usapan natin ay section 98 hanggang 101. Salamat sa panonood.